Hello po, Teacher Maria here. Today's video is going to be a reaction sa isang nag-viral na video about sa sinasabing scam daw ang Canada. So, ngayon ko lang po ito napanood. So, syempre, kaya ngayon lang ako magre-react. Pero actually, ang video ay posted July pa. Nag-viral din siya sa iba't ibang vloggers. Nagbigay na sila ng reaction. Ako naman po, I just want to share my reaction bilang bagong balik sa Canada at kakarating lang ulit sa Canada. So, ako po ay, sabi ko sa inyo, nakagaling na kami dito 2013 hanggang 15. So, ang naaalala kong buhay noon sa Canada is talagang maganda po. Maganda nag-experience ko. Tapos, bumalik kami March 2023. So, ilang buwan pa lang po ako ngayon. So, ito po yung reaction ko based sa nakagaling na dito before at sa bagong dating ngayon. Yan. So, pakinggan niyo po yung video. Magbabay. Libre daw ang pag-aaral dito sa Canada. Sa Pilipinas din naman libre, sa public. Dito sa Canada, sa public din lang libre. Pero pag sa private, magbabayad ka din. Tapos yung sa healthcare naman. Ayun, yung na-mention po niya ay ang akala na nakakarami ay libre ang pag-aaral dito sa Canada. So, parehas po yon nung naranasan namin at nararanasan namin. Nung dumating po kami dito, dumating kami March, katapusan ng March. So, inaakala namin ma-accept agad yung mga anak ko sa school. Kasi yun po yung mga napanood ko din sa ibang vloggers. So, meron po akong grade 11, grade 7, at preschool nung time na dumating kami. Tumawag ako sa public school board. So, nag-struggle pa. Ang tagal-tagal bago nila kami na-accommodate. Tinanong nila kung Catholic ba ang mga kami. So, sabi nila, dapat sa Catholic school board kayo tumawag para ma-assist nila kayo sa pag-register ng mga bata para makapag-school. Tinawag ko, nagkaroon kami ng assessment ng mga bata sa English nila, in-assess sila, in-interview, tiningnan yung credentials, yun po. Yung grade 11 ko, dahil based sa age niya, at saka sa English assessment niya, he was assessed to be a grade 12 na dito. Yan, grade 12 na siya dito. Kahit grade 11 pa lang siya nung umalis kami. Second quarter natapos niya ng grade 11 sa Pilipinas. Pagdating dito, tinanggap siya as grade 12. Kasi mag-18 na rin naman siya. Pero nagka-problema kami sa kanya, hindi siya tinanggap sa school. Kasi natakbo na yung third quarter dito or yung second semester, hindi na tinanggap. Yun po yung isa namin naging struggle sa kanya. Yun naman grade 7 ko, pagdating namin dito, nakapasok siya, grade 7. Sa Catholic din po siya. Yung anak kong panganay sa Catholic din siya natanggap kasi nga po ang sabi, Catholic daw ang parents. So doon kami, yun po yung sinabi sa amin noon ng public school board sa public. Dapat daw kami sa Catholic. So bilang newcomer, syempre hindi po ganun kalawak yung alam ko sa education nila dito. Nag-rely din lang ako sa mga vlogger. Di tinanggap ko po na mag-Catholic ang anak ko. Nung nag-start na po yung aking grade 7, meron na kaming mga binabayaran. May mga fees, may mga activities sa school, may field trip, may fees, may gagawing project sa school, gagawin ang batang project sa school, may fees din po yun. So, may mga additional na parang lesson, may fees. So, in less than nung natapos niya yung school na yun, yung school year, nakagastos na agad kami ng around $200 or more than $200 din sa mga naging activity niya for the month of April, May, and June. Yan. So, yun. Meron na po siyang ginastos. So, nagtanong po ako sa iba kong mga kasamahan kung sadya bang sa Catholic may bayad. Na-mention sa akin nung isa na, oo, mga nasa 2,000 sa isang taon na magagastos mo.
Sabi ko, ay naku, ano ba yan? 3 pa naman ang anak ko. Di, malaki po, malaki siya, ano. So, nag-isip kami kung sakali ba tatanggapin sa public ang anak ko. Kasi syempre, kung doon mapupunta yung portion ng kinikita namin, mabigat din po sa amin, ano. Nagulat kami na hindi libre sa Catholic. Hindi ko po sure sa public kasi nga po hindi pa doon nag-aaral ang mga anak ko. Yung panganay ko, since hindi siya natanggap, hindi niya natapos yung school year ng 22-23, in-enroll namin siya as suggested by the principal na mag-summer class siya. Nag-summer class siya, isang subject, 3 units for $65. Ayan. So, isang subject lang yon nung summer. Tapos online, self-study siya, walang teacher na nagdi-discuss. Self-study talaga siya. Yun naman, yun yung na-experience namin. So, may bayad siya sa Catholic. I cannot speak for the public kasi hindi namin na-experience. Yun. Yung mga kakilala ko naman, lahat sila, dahil Pilipino, nagpapaaral sila ay sa Catholic. Ayun. So, pakinggan ulit natin yung kasunod na sinasabi nung nag-viral sa video. Yung sa healthcare naman, libre daw. Oo nga. Eh di pupunta ka ng madaling araw para ma-check up ka ng gabi. Para masikaso ka. Walang gagawin dito kundi magtrabaho na Ang sinasabi naman niya ay libre daw ang health system dito. Pero ang tagal daw. Kumbaga ang tagal bago masikaso. Bibila ka na madaling araw, gabi ka na mag-check up. Bilang experience namin na bagong dating, nagkasakit yung bunso ko, ubo. So, matagal na rin yung ubo niya, hindi siya nagaling. So, sabi ko, pa-check up na. Hindi ko siya masasamahan sa doktor, sa center. Kasi, Monday to Friday ang trabaho ko. So, asawa ko nagsama. Actually, hindi sila nagpa-appointment. Pumunta na lang sila doon. Na-check up naman sila agad. Kasi siguro that time, konti ang nakapila. Pero maganda rin, nagpapa-appointment. Right now, wala pa kaming family doctor. Kasi, hindi kami makakita ng Medicenter na malapit sa amin, na open ng Saturday. So, sana magpapa-general check-up kami, hanap kami ng family doctor. Ng Saturday na off kaming mag-asawa, off ako, siya naman morning available siya. Wala kami makita, so hanggang ngayon, hindi pa kami nakakapagpa-check up as a family. Na yung talagang general check-up lang. Yun naman yung na-experience namin. Pero before na nandito kami, way back 2013 hanggang 15, may malapit sa aming Medicenter. Kami lang mag-asawa noon. Talagang walking distance lang siya. Less than 5 minutes, nandun ka na. Pag hindi ka nagpa-appointment, talaga mag-iintay ka. Minsan, 2 hours, more than 2 hours. Kasi hindi ka nagpa-appointment. Pero kung tatawag ka, papaschedule ka, pupunta ka lang that time na may schedule ka. So, hindi ka pipila. Yun po yun. Saka, once na may doctor ka naman na, sasabihin nila yung mga ipapacheck up mo or ipapalaboratory mo. Talagang kahit talaga sa isang linggo, kung 3 beses ka magkasakit, 3 beses ka pumunta sa doktor, wala kang babayaran. Ang gagastusin mo lang if in case may bibilhin ka. Yun po yung experience ko sa healthcare system dito. Totoo naman, libre ang consultation, libre ang laboratory, pero ang gamot, hindi libre kung outpatient ka. Sabi nung iba, kung nasa ospital ka, lahat ng gamot mo habang naka-confine ka, libre yun. Yun po ang sabi nila sa akin. Yan. So, i-continue natin yung video. walang gagawin dito kundi magtrabaho. Pag naging PR ka na, anong Ayan, sabi po niya, wala daw dito ibang ginagawa kundi magtrabaho. Totoo po yun. Sad to say, pero yun po talaga yung totoo. Magtrabaho. Lalo na kung OFW ka or temporary foreign worker ka, yun lang talaga yung gagawin mo. Pag naman kasi paglabas mo sa trabaho, late na, wala ka na rin namang may enjoy na pupuntahan. Yan. So, kaming mag-asawa, morning ako, ang trabaho ko, naghanap po siya ng pang night shift, start siya ng 5 or 6, minsan ganyan hanggang hating gabi or past midnight. So, yun po. Trabaho kami ng trabaho.
magkwekwentuhan na lang kami sa isang buong araw, siguro more than 1 hour pag nagkita kami. Pero totoo po yun, puro trabaho. Kaya po, pag day off namin, kahit gusto naming ipahinga, ilalabas namin yung mga anak namin kasi ayaw naming iparamdam sa kanila na puro lang trabaho sa Canada. Totoo po yun. Nakakalungkot po kasi hindi kagaya sa Pilipinas na habang kang nagtatrabaho, meron kang mga kaibigan na makakakwentuhan or pag-uwi mo, nandyan yung extended family mo, nanay mo, lola mo, yung relatives mo, kapitbahay mo, tropa mo, na pwede mo makainuman, makasama sa kantahan, sa videoke. Alam niyo yun, yung biglang may puntahan birthday party. Wala po masyadong ganyan. Iyon po sa experience ko kasi ako'y bago dito. So, hindi pa well established yung social life ko. Kumbaga, hindi ko po masyadong na-experience pa yan dito bilang bagong dating sa Canada. Sa akin po talagang masaya sa Pilipinas kumpara dito. Yan. Kaya puro trabaho, yung sinasabi niya, trabaho ng trabaho. Kasi bakit namin kailangan magtrabaho? Kasi maraming expenses. Kami po mag-asawa ay hindi maluho. Ang binabayaran po namin ay talagang mga pangangailangan namin. At yun nga ang ibang bagay na kailangan namin. Inaalis namin. Wala po kaming kotse. Which is kailangan dito. Nagtitiis na lang po kami mag-bus, lahat kami. Kahit mahirapan travel, lalo na sa winter, tinitiis namin kasi kailangan namin bawasan yung expenses. May mga bagay kaming tinitipid. Kumbaga, namamaluktot po kami kasi maiksi pa yung kumot namin. At marami din kaming bayarin na utang. Ano po yung mga utang namin? Yun po yung ginastos namin para makaparito. Totoo po yung sinabi ko doon sa dati kong video, sa dati kong reels. 20,000 lang per person yung ginastos namin for the visa. Visa lang po yun. Namasahe pa po kami at 5 kami. So, mahal po ng konti kasi 5 kami at biglaan din. Gusto na kasi namin makarating para makapag-enroll ang mga bata, which is hindi naman agad naka-enroll yung grade 12 ko kasi siya talaga yung hinahabol ko eh. Yun po yung kaya kami trabaho ng trabaho, nagbabayad kami ng expenses namin dito, nagbabayad kami ng bahay namin sa Pilipinas, at saka yung nagbabayad kami ng mga hiniram naming pera na hanggang ngayon ay hindi mabayad. And kaya kami po, nagtitipid kami, mag-asawa, at ng buong pamilya, alam po yun ng mga anak namin. Kaya, thankful naman ako na hindi sila nagdi-demand ng kung ano. Alam din nila kung paano sila sumabay sa kung ano lang ang kaya namin i-provide sa kanila. Kami right now po ay naupa. Yan. Naka-apartment po kami. Na mahal po talaga ngayon ang mga renta. Yun po yung isa sa issue dito sa Canada. Mahal ang mga bahay, kahit ang apartment, mahal po. Kaya kami po, nangangarap din naman kami maging PR, o maging permanent resident. Pero kami po ngayon ay may bahay sa Pilipinas na naipundar din namin or nasimulan namin dahil sa mga savings namin dito noon sa Canada. Pero naka-loan po siya sa bangko. So hanggang ngayon, continuous namin siyang binabayaran. Nagbabayad kami dito ng bahay, nagbabayad kami doon ng bahay. So yun po, kaya kung may kinikita man po kami, inilalaan po namin yun sa mga expenses. Meron po kami, kumbaga may property kami doon na hindi namin nile-let go pa. Hindi kami willing ibenta pa. Kasi hindi pa namin makita ang sarili namin, kami mag-asawa, na mag-settle kami dito ng matagal na matagal. Alam niyo po yon. Bilang temporary worker, meron po akong ilang taon lang para magtrabaho dito sa Canada. Kung papalarin po ako na makapag-apply ng permanent residence at mag-grant, maganda po, kasi mas magiging matagal yung
pagtatrabaho ko dito para kumita ng pera. Yun po